Nagrally ang ilang grupo ng magsasaka sa harap ng Department of Agrarian Reform para ipanawagan ang reforma sa sektor ng agrikultura. Kinundin na rin nila ang manumalya umunong flood control projects. Nasa 400 rallyista ang maagang nagdaos ng aktibidad sa harap ng kagawaran kaninang umaga. Bukod sa mga magsasaka, ilang nasa agriculture sector din ang lumahok sa protesta. Layon din ang kilos protesta na kondenahin ang katiwalian sa farm-to-market roads na kabilang na rin sa mga iniimbestigahan dahil sa ilang irregularidad. Halos isang linggong nagkampo sa harap ng tanggapan ng grupo na inaasahang pupunta sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Ang iba pang balita kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Gugulong na ngayong linggo ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa ilang anomalya umano sa flood control projects. Kabilang sa mga tututukan ng mga ghost flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Balitang hatid ni Salima Refran. 6 na reklamo sa ilang maanomalyang flood control projects ang sasalang na sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman ngayong linggo. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, paumpisan ko na this week ang PI. Una rito ang mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng ICI para sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa SunWest Incorporated na dating pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, napunta ang kontrata. Ang Department of Justice at NBI naman ang naghain ng ikalawang set ng mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury para sa 5 ghost projects sa ilalim ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Respondents dito sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Kasi yan, kung fact-finding lang, meron nang naging pagtingin ang DOJ. Pero just the same, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigations. Nagbukas na rin ang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman sa mga proyekto ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana na isang contractor. Bukod sa flood control projects, kasama sa mga sinisilip ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. I had a meeting and I got a rundown of files about the activities of alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife and their Olympus Mining Corporation that participated in government projects. Not only government projects in DPWH, supply of fire trucks and other government stuff. Nakausap na rin daw ni Ombudsman Remulla ang DPWH para sa pagkuha ng mga kinakailangang mga dokumento sa mga gumugulong pang mga investigasyon sa flood control projects. Isang DPWH Undersecretary raw ang tinalaga para rito. Samantala, hinihingi ni Remulla ang courtesy resignation ng 204 Office of the Ombudsman employees na inilagay raw sa pwesto nito lang Hulyo, panahong magre-retiro na ang dating ombudsman na si Samuel Martires. So they can reapply. You don't want to be arriving in a place, tapos lahat ng empty seats na ina-expect mo ng mga, para sa mga kasama mo, na-fill up na bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? So marami kasing, yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang bagyo o low pressure area, nagka-flash flood sa Batanes. Rumaragasa ang tubig sa kalsadang yan sa Basco kahapon ng hapon. Kita pa ang pagtangay sa isang motorsiklo. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Batanes. Epekto ng bagyong Ramil naman ang nagpaapaw sa Abuan River sa Ilagan, Isabela. Umabot ang tubig hanggang sa kalapit na Maisan. Pinalilikas na ang mga residente na nakatira sa paligid ng Abuan River. Maayos na panahon ang aasahan sa halos buong bansa ngayong Martes, pero maganda pa rin sa mga pag-ulan.
Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang magpapaulan o kay mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains ngayong umaga sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mamayang hapon, uulanin na ang ilang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kahit wala ng bagyo sa bansa, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon. Tig-2 spillway gate ang nakabukas ngayon sa Angat at Ipo reservoirs habang isa naman sa Magat. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Naperwisyo ang ilang estudyante sa masaya sanang week-long event sa Bicol University sa Legazpi, Albay. Chris, ano ang nangyari? Connie, nahimatay kasi ang ilang estudyante dahil umano sa colored smoke bombs. Ginamit ang mga yan bilang props sa opening production ng School Olympics sa kanilang universidad. Sa una, makikita na masigla pang sumasayaw ang mga estudyante. Ilang sandali lang, may mga na-suffocate na dahil daw sa makapal na usok mula sa smoke bombs. Nanikip daw ang dibdib at nahirapan sila sa paghinga. Binigyan ng first aid ang ilang estudyante habang may ilan na dinala sa iba't ibang ospital sa probinsya. Kasunod ng insidente, inanunsyo ng pamunuan ng Bicol University na postponed ang School Olympics. Suspendido rin muna ang klase sa buong campus ngayong araw para makapagpahinga raw ang mga naapektuhan. Handa raw ang Bicol University na magbigay ng suporta at tulong sa bawat estudyanteng naperwisyo ng insidente. Sa Atimonan, Quezon naman, patay ang isang lalaki matapos maaksidente at sumabog ang minamanehong oil tanker. Base sa investigasyon, galing sa palusong at palikong bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang magka-mechanical problem ito. Nawalan daw ng kontrol ang driver kaya sumadsad ang oil tanker sa putik hanggang bumangga sa isang trailer truck. Tumagilid at dumausdos din ito at nahagip ang 2 tricycle. Ayon sa pulisya, nagliyab at sumabog ang tanker dahil sa pagkaskas nito sa semento. Damay rin sa sunog ang ilang pang sasakyan, tindahan at mga kawad ng kuryente. 5 ang nagtamo ng matinding lapnos sa katawan, kabilang na ang 3 menor de edad na estudyante. Ibinasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office ang mga reklamong isinampan ng negosyanteng si Atong Ang laban sa whistleblower sa missing Samungeros case na si Julie Dondon Patidongan. Ayon sa isang resolusyon ng Piskalya, walang sapat na ebidensya para isakdal si Patidongan at kapwa inireklamo na si Alan Bantiles para sa attempted robbery with intimidation of person, grave threats, grave coercion, incriminating innocent person at slander. Nagsampa ng reklamo ang negosyante laban sa 2 dati niyang tauhan dahil sa umunoy tangkang pangingigil sa kanya ng 300 million pesos para hindi siya idawit sa pagkawala ng mga sabungero. Nauna na itong itinanggi ni Patidongan at sinabi niyang siya raw ang sinubukang suhulan ni Ang para bawiin ang kanyang testimonya. Ayon sa abogado ng negosyante na si Attorney Gabriel Villarreal, iaapalan nila sa Department of Justice ang pagbasura sa mga reklamo. Naghain din daw kahapon ng kontra sa laysay ang mga anak at manugang ni Atong Ang sa DOJ kung saan itinanggi nilang may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi na raw magiging problema ang overcrowding sa bagong renovate na Quezon City Jail ayon sa Department of the Interior and Local Government. Sa piitan din posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. Balitang hatid ni Maris Umali. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control project at sa itinatakbo raw na investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagdinig. Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ipakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong eh. Sila yan eh. But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Well, Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh. Wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit. Ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat.
dito po namin dadalhin. We're ready po yung personal complement as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door. May lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya komportable raw na makakagalaw ang 10 PDL. Katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan. May mga kutsyon. Meron din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito. Ayan o. Tapos meron ding inidoro na may flush. At meron din po silang shower area rito. Meron din pong mga ceiling fan, wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan, di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning. Wala nang overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BGNP. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Dapat yung nagnanako ng daan-daan, milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong habang awaiting trial. We're expecting whales. Mga balyena na kukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Bibili rin daw sa Secretary Remulla ng mga body cam na ipasusuot sa lahat ng jail guard. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha sa dashcam ang mabilis na takbo ng motorsiklong yan sa Philam Road sa Barangay Tambler, General Santos City. Maya-maya lang, sumalpok ito sa isang motorsiklo. Kritikal ang kondisyon ng 2 rider na isinugod sa ospital. Ayon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, nag-U-turn ng rider na nasa unahan ng mabangga ng isa pang rider. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. May ilang red flags daw na nasilip ang Senado sa 2026 budget ng DPWH. Ang Independent Commission for Infrastructure naman napupukol ng mga puna dahil sa pagbisita roon ng isang opisyal ng US Embassy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Biyernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy na si Michael Kelleher. Paliwanag ng ICI, courtesy call ang ginawa ni Kelleher tulad ng ginagawa ng mga kinatawan ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag ng ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask the basic mandate of the ICI, what we have accomplished so far and what our plans are. Pero ipinagtaka ito ng Grupong Bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadya nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbestiga ng ICI. Kung gayon, ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng Grupong Pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about the ICI. So we didn't divulge anything. So there was no interference as far as we are concerned. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa investigasyon. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really
find those that are really guilty. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon, pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers, pero meron namang remedyo. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontra baha, tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa orihinal na panukalang 881 billion pesos, buwaba sa mahigit 600 billion pesos na lang ay ipinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mangalahati ang budget ng kagawaran dahil sa 4 na klase ng red flag na kanilang natuklasan. Mahigit 4,000 road project ang wala eksaktong lokasyon. 40 naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. Mahigit 40 proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos 1,000 naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin, Mr. Chairman. Binigyan na hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70-something. So more or less mga 340-something. 348. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamo ng isang grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula sa Narvacan, Ilocos Sur ang dati nilang mayor na si Chavit Singson. Reklamong plunder at graft ang inihain nila sa ombudsman laban kay Singson. Para yan sa manomalyo umanong pagbili ng 10 hektaryeng lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. 49 million pesos lang daw ang market value nito. Inireklamo rin ng grupo ang illegal umanong pag-ukupa ni Singson sa baybayin sa barangay Sulvec para sa itinayong rest house. Sagot naman ni Singson, diversionary tactic ang reklamo. Kalukuhan no ito, this is another diversionary tactic. Parang ko may nagpapaandar na sa kanya. Pahal ka agad sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So this is another... they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito na malaki. Bukod kay Singson, kasama rin sa mga inireklamo sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilan pa opisyal ng Ilocos Sur at ng Sangguniang Bayan ng Narvacan. Sinusubukan silang kunan ng pahayag